excited for this morning. Hallelujah. Ayun, so handa na po ba tayo sa salita ng ating Panginoon? Amen. Maari po bang makita kung sino na yung handa sa salita ng ating Diyos na buhay? Sige nga po, pakitype dyan. I am ready. Handa na ako. I'm ready. Ayan, sige po, tignan natin kung sino yung mga handa na. Amen. Alam niyo po, una-una gusto kong magpasalamat sa Panginoon. Testify lang po ako saglit. Literal na wala pa akong tulog simula kahapon. Kasi may commitment po ako kasi sa JCOB Japan prayer, morning prayer. And pag natulog kasi ako, mga 1 na kasi ako makatulog, tapos may gising ako ng madaling araw, so baka hindi na kaya ng katawan ko. Ay sabi ko, Lord, di na muna ako matutulog. At hanggang ngayon, salamat sa Lord po sa strength na binibigay niya. Pasensya lang po sa boses ko kasi madali po talaga akong mapaos. Ayan, so maraming salamat sa Panginoon at naniniwala ako na hindi ako yung magsasalita sa inyo ngayon, kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah! We are ready. Come on. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. So ayan, kung nakita niyo po ang ating topic ngayon ay Jehovah Gibor Milkama. Okay? So Jehovah Gibor Milkama. So kung titingnan natin yan, no, ano ba tong title natin na to? Actually, si Lord ang bida. Okay? Siya ang pinaka-bida ngayon. Even sa title, though every topic, si Lord talaga ang bida, pero ngayon, nilagay talaga natin yung pinaka-pangalan. Okay? Isa yan sa tawag sa ating Panginoong Diyos. Ayan, so ang ating pong main text ay Psalm 24, verse 8. So ayan, puntahan po natin yung awit, chapter 24, verse 8. Psalm 24, verse 8. Sabi po dito, sino ba itong dakilang hari? Siya ay si Yahweh na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh matagumpay sa labanan. Wow! Sabi po sa English, who is the King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Manalangin po tayo. Father God, once again, we are here, Panginoon. Buong puso kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Buong puso namin hinuhubad lahat, Panginoon, ng mga pwedeng maging hadlang sa aming mga puso upang hindi namin ma-absorb, Lord God, yung mensahe mo sa oras na to. Malaya kang kumilos, Panginoon. At ikaw nawa ang patuloy na mangusap sa amin. Lord, ikaw ang maitaas. Wala na pong iba. Hallelujah. But, ayan, bago po tayo mag-proceed sa word, sa pinaka-ano natin, pwede po bang umawit lang po muna tayo, no? Let's play a worship first. Hallelujah. Nakikita niyo na po ba? Pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a sanctuary for you. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a sanctuary.
wanna be tried and true with thanksgiving. Thank you, Jesus. I'll be a living sanctuary for you. Come on, let's lift our voices to God. Lord, prepare to be a sanctuary, pure and holy, yeah. Tried and true. Oh, thank you, Jesus. I'll be a living with thanksgiving, Lord, with thanksgiving. Thank you, Jesus. I'll be your sanctuary with thanksgiving. I'll be I promise, Lord, just for you. Amen. Praise God. Ayun, so naniniwala po ako, no, na ngayong umaga pong ito, ngayong umagang ito, ikaw mismo, tayo, ako, ikaw, lahat po tayo ay kakausapin ng Panginoon. So again, our topic for this morning is Jehovah Gibor Milkama. Okay, so ano nga ba ang meaning nito? It means the Lord mighty in battle, or Lord mighty in battle. Okay. Type nga po natin yan, the Lord mighty in battle. Wow. The Lord mighty in battle. Sige po, let's type it. Hallelujah. Amen. Praise God po. The Lord mighty in battle. Ayun, sige po, i-type po natin. Let's declare. Let's declare that one of the attributes of our Lord is, He is mighty in battle. Hindi yun maikakaila. Hindi mo sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na hindi, ano lang yan, situational lang. No. In any situation, the Lord is mighty in battle. Amen? So kung nakita po natin ang binasa natin sa Psalms 24:8, pinakita dito ni David. Isinulat dito ni David. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Gusto kong tanungin mo sa oras na to yung sarili mo. Ano ang tingin ko sa Diyos? Ano ang tingin mo sa Diyos? Kasi mahalaga kung ano ang tingin mo sa Panginoon. Okay? And one more thing is that, it doesn't matter if you are weak. What matters the most is your God is strong. Okay? Hindi mahalaga kung mahina ka. But what matters the most is that malakas ang Diyos mo. Amen? So kung nakita natin, si David, ang author nitong Psalms 24, yung binasa po natin, and we all know na si David po ay isang man after God's own heart. Isa siya sa pinakamalapit sa puso ng ating Panginoon. At napakaganda nga pong basahin, sabi sa 1 Samuel 13:14, ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Saul po ang sinasabi dito, si Yahweh ay pipili ng isang taong mula, ano sabi niya? Mula sa kanyang puso.
from the heart of God. Okay? Mula sa puso ng Panginoon, pinili niya si David. Okay? Si David na maghahari sa Israel at siya ay pinili ng Diyos. Wow! Yung David na nagsulat ng Psalms 24 ay siyang David na tinutukoy na pinili ng Diyos, no? Mula sa kanyang puso. And imagine, tinatawag siyang a man after God's own heart. Grabe yung closeness niya sa ating Panginoon. Yes, David is not perfect. But David is very humble. Napaka-baba ng puso ni David sa ating Panginoon. Kaya nga hindi ka pwedeng maging close sa Lord kung mapagmataas yung heart mo sa Kanya. Amen po ba? So, hindi ba kayo nagtataka, bakit si David? Okay, bakit si David? Ang pinag-uusapan natin dito, pinapakita natin, okay, actually, ang Psalm 24 po, hindi tayo totally ikot dyan sa chapter na yan. Pero pinakita lang natin what's the meaning of our title, Jehovah Gibor Milkama. It means the Lord mighty in battle. Okay. At ang pinapag-uusapan po natin ngayong umaga, ang istorya ni David. Okay. So again, David is a man after God's own heart. At isa pa is that, isa po siyang pastol ng tupa. Sabi po sa 1 Samuel 17 verse 15, sabi niya, ay pabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. So si David po ang tinutukoy dito. Siya ay pabalik-balik kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. So it means, ano siya? Shepherd. Okay? Shepherd siya. So, nag-aalaga siya ng mga tupa. Imagine, yung isang David na nag-aalaga ng mga tupa, yun yung tingin sa kanya ng ibang tao. But remember this, what others see you is different of how God sees you. Kung ano yung nakikita ng tao sa iyo, iba yung nakikita ng Diyos sa iyo. Okay? Kung paano ka tignan ng ibang tao, iba tumingin ang Panginoon. Again and again. Hindi in-anoint ni Lord yung mga kapatid niya na matitipuno, na matatangkad, na malalakas. Okay? In-anoint niya itong si David na pinakabata. Because God looks at the heart. Okay. Yung mga tao, tinitignan si David bilang isang mahina. Sabi nga po sa verse 28, no? 1 Samuel chapter 17, verse 28. Narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang ilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng labanan. Sabi pa sa verse 33, sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa. Samantalang siya isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. So pinapakita dito na kung tingin lang sa'yo ng ibang tao, okay, hindi ka qualified. Kung tingin lang sa'yo ng ibang tao, hindi mo kaya. Okay, hindi mo kaya. Sabi pa nga sa 1 Samuel 17 verses 42 to 43, no? Sabi niya, nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang, si Goliath naman to. Sabi niya, nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito. At pakot niyang tinanong, ano akala mo sa akin? Aso bang lalabanan mo at may dalahang patpat? At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Okay? So sinumpa pa siya ng Filisteo na si Goliath. Okay, sa pangalan ng kanyang Diyos. So kung makikita natin, ang tingin ng ibang tao kay David ay maliit, mahina, nilalait siya, wala siyang laban. Okay. But this morning, I want to tell you that the Lord uses the weak to display His power. Amen. I-type nga po natin dyan, the Lord uses the weak to display His power.
The Lord uses the weak to display His strength. Ginagamit ng Panginoon yung mga mahihina para maipakita niya kung gaano siya kalakas. At we have here 3 points about our Lord sa story ni David. Unang-una, the Lord must not be challenged. No. The Lord, wag mong hahamunin ang Panginoon. The Lord must not be challenged. 1 Samuel 17 verses 24 to 26 sabi dito, nang makita si Goliath, ang mga Israelita ay nagtakbuhan dahil sa matinding takot. Nung makita ng mga Israelita si Goliath, natakot sila. Pumunta po tayo sa lugar na yun. Imaginein natin, si Goliath talagang napakalaki ng katawan. Matatakot ka. Doon tayo, kunwari nakikita natin yun, no? Kunwari andun tayo sa mismong lugar na yun. At nakikita natin na talaga andun yung mga Israelita nagtatakbuhan. Takot na takot kay Goliath. Sinabi nila, tignan ninyo siya! Pakinggan ninyo ang kanyang hamon sa Israel. Sino mang makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari. Bibigyan ng kayamanan, ipakakasal sa prinsesa, at ang buong sambahayan ng kanyang ama ay hindi na pagbabayarin pa ng buwis. Verse 26, tinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gantimpala sa sino mang makapapatay sa Filisteyong iyan at sa makakapag-alis ng kahiyan sa Israel? At sinabi, ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? And we can see here that Goliath and the Philistines, challenge the Lord who's mighty in battle. Kung makikita natin dito, grabe yung tingin ni Goliath sa kanyang sarili, na yung outward appearance niya, maybe katakot-takot. Okay? Maybe siya ay may malaki, matindi, matipunong katawan. At siguro sa mata ng tao, nakakatakot talaga. Pero sabi ni David, sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Huwag mong hahamunin ang Panginoon. Okay? Kasi walang nanalo na humamon sa Diyos. Amen. So nakita natin dito, si David, andun yung faith niya na bakit hinahamon mo ang Diyos? Kahit ang tingin ng ibang tao kay David ay napakaliit, pero si David napakalaki ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga po, sabi ko kanina, tanungin mo yung sarili mo, ano ba ang tingin ko sa Diyos? Kasi si David, napakalaki ng tingin niya sa kanyang Diyos. Kaya napakahalaga na makita natin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kung ano nga ba yung kayang gawin ng Diyos na sinasamba natin. Actually, madami pwedeng maging Diyos. Ang mga Filisteo, sina Goliath, may Diyos din sila. Diyos-Diyosan. Pero si David, salamat sa Diyos dahil ang Diyos ni David, buhay na Diyos. At yung Diyos niya ay Jehovah Bor Milkama. Ang Diyos niya ay Lord Mighty in battle. Amen. So, again, wag nating hahamunin ang Diyos na buhay. Amen. We must know kung sino at ano siya. So, pangalawa, the Lord prepares you to be used for greater. Okay. The Lord prepares you to be used for greater. Imagine po si David. Ang sabi sa 1 Samuel chapter 17 verses 34 to 36. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag
ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Wow. That's faith. The faith of David. Na yung heart ni David ay konektado sa puso ng ating Panginoong Diyos dahil alam niya na yung Diyos niya is big enough. Is big enough. Kaya kung makikita natin dito, yung palang ginagawa ni David noon, no, na nag-aalaga siya ng kawan ng kanyang ama, no? Sabi niya, inaalagaan niya kung ito ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol niya ito at inaagaw niya ang kanyang tupa. At kapag hinarap siya ng leon o ng oso, hinahawakan niya ito sa panga at pinapatay. Sabi niya, nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. At yung experience niya na yon, yung season na ginagawa niya na yon, preparation niya na pala for him to be used for greater. Amen. Kaya naniniwala po ako na kung nasaan tayo ngayon, hindi lang para sa wala lang. Yung pag-stay ko pala, kinaninan ko ng for almost 10 years, na akala ko, parang nakakulong ako, bakit parang hindi ako malaya na katulad ng iba, na nakapunta sila, nakapag-mission sila kung saan-saan. Ako, napakadami kong kailangang i-adjust, kailangang alalahanin bago ako makaalis, bago ako makapunta sa church. Pero yun pala yung training ground or yung preparation sa akin ng Panginoon. Bakit ako online ministry since 2019? Especially sa SFC. Kasi dadating pala yung point that God will use me for greater. Gagamitin niya pala ako to pioneer church in JCOB. And I do believe na itong si David ay nagamit niya yung binigay sa kanya ng Panginoon, yung paghahanda sa kanya ng Panginoon sa simpleng ginagawa niya lang, sa simpleng routine niya lang sa buhay. Magagamit niya pala yun for greater. At alam niyo po ito kausap ni David, si Saul, sabi niya, ako ang makikipaglaban sa Filisteo. Walang gustong lumaban, ako ang makikipaglaban. Alam niyo po, habang binabasa ko, sabi niya pa nga doon, na nakalimutan niyo ba kung ano yung pinaglalaban niyo? Okay? Hindi lang nila pinaglalaban yung pangalan ng mga Israelita. Hindi lang nila pinaglalaban yung reputasyon nila. Pinaglalaban din nila kung sino at ano ang kayang gawin ng Diyos nila. And David has a faith na kahit anong laban, kaya ng Diyos ko. Kaya nga po sa point number 3 natin, the battle is the Lord's. The battle is the Lord's. 1 Samuel chapter 17 to verse 37 says, idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Filisteyong iyan. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at samahan ka, nawa ni Yahweh. Alam niyo po, kapag babasahin natin ang kwento ni David, ang pinakatatagos talaga sa'yo na sinasabi niya sa kanyang sarili o sinasabi niya sa iba, kasama ko ang Diyos. God is with me. Therefore, sisiw lang tong laban na dahil malaki ang Diyos ko. Because what? Because the battle is the Lord's. Amen. Sulat nga po natin dyan, the battle is the Lord's. 1 Samuel 17 verses 45 to 47 says, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok. Sabi niya po kay Goliath, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh
ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutan ko ang ulo mo. At ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Wow. Wow. Napakatindi po, no? Lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. At alam niyo po ang tinutukoy na pangalan dito? Jehovah Gibor Melkama, which means the Lord mighty in battle. Hindi niya sinabi that David mighty in battle. Hindi niya sinabi na Israelites mighty in battle. But the Lord mighty in battle. And sobrang napakahalaga po na i-remind natin yung sarili natin, no? Araw-araw. Araw-araw. May mga pinagdadaanan tayo. Okay, maybe, hindi naman talaga, kung sabihin natin, Goliath yun eh, wala naman na tayong Goliath ngayon. Kung ililiteral lang natin. But if we will get the principle of the story of David, kasi lahat ng story sa Bible may gintong aral. In every battle na kinakaharap mo, fight with the name of the Lord. Fight with the Lord. Kung alam mo, nakasama mo ang Diyos. At kung inilalagak mo yung pananampalataya mo sa Kanya, nako, panalo ka, kapatid. Amen? Kasi, again, never pang natalo ang ating Panginoon. Never pang natalo ang ating Diyos. Isa-isahin nga natin ngayon yung mga laban sa buhay natin. Lalo na nung naging Kristiyano tayo. Lalo na nung nag-minister na tayo sa iba't ibang tao. Lalo na nung naging lingkod tayo ng ating Panginoon. Ang dami nating battle. Kahit kapatiran mo, minsan nagkakaroon ng battle eh. Amen. Ang daming battle. Lalabas ka sa church. Nasa loob ka ng church. Nasa loob ka ng bahay. Nasa labas ka ng bahay. Nasa loob ka ng work. Nasa labas ka ng work. Laging may battle. But remind yourself that the battle is the Lord's. All you need to do, na ibigay mo lang sa Lord. Napakadali lang. Na-realize ko po pala, na kapag sinasarili natin yung battle na yan, pinapahirapan lang natin yung sarili natin. Pero kapag ibibigay mo lang, Lord, alam ko hindi ko to kaya, pero alam kong kaya mo. Okay. So, as you acknowledge that you can't do, but your God can, you're not able, but your God is able, hinahayaan mo si Lord na makakilos ng malaya sa buhay mo. Amen? So, dito po tayo sa conclusion. No? Bilis, no? Sabi dito, again, sabi sa verse 47, at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sabat. Anything. Hindi kailangan ng sword. Hindi kailangan ng kahit ano. Because God Himself is shield. God Himself, attribute niya na mismo na mighty siya sa battle. Hindi mo na matatanggal yun kahit ano mangyari. Mighty siya sa battle, wala ka nang magagawa eh. Kaya nga po, wag na wag mong kakalabanin ang Panginoong Diyos dahil panigurado talo ka. Wag na wag mong hahamunin ang Diyos dahil panigurado talo ka. Wag na wag mong siyang iko-contradict kasi panigurado talo ka. Now, dalawa lang yan. It's either kontrahin mo
Panginoon at matatalo ka or doon ka sa side ni Lord at panalo ka. God's side is always the winning side. Hindi si David ang bida dito. Madaming humahanga kay David. And yes, he's a man of God. A man after God's own heart. Pero kung meron man tayong pinakahangaan sana, yun ay ang Panginoon, because even si David, nakita niya na hindi siya yung makikipaglaban kundi ang Diyos niya. Nakita niya na yes, kahit mahina siya pero ang Diyos niya malakas. Nakita niya that his God is able and his God is mighty in battle. Alam niyo mga kapatid, ito yung mensahe ng Panginoon sa ating lahat. Na wag mong tignan yung mga bagay na makakapagbababa sa pananampalataya mo. Na kapag tumingin ka sa bagay na to, parang lumiliit na yung faith mo. Tignan nyo to imagine niyo po. Tignan mo lang kung gaano kalaki si Lord. Focus ka lang dyan. At kahit ano, yung dumating na problema sa'yo, kahit gaano, dumating yung challenges sa buhay mo, sisiw. Hindi mo tinitignan eh. At di mo tinitignan kung kaya mo ba or hindi kasi alam mo na kaya ng Diyos mo. Amen. And hindi ka naman ilalagay ni Lord yan kung hindi ka pa ready. Kasi iyahanda ka talaga ng Panginoon. Ako po, hindi ko ma-imagine yung sarili ko. Nung katatanggap ko lang sa Panginoon, isisend niya agad ako na mag-pioneer ng church. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa nun. So, God will prepare us first. And after that, ipapakita niya. And God will use us for greater. Again po, our God is mighty in battle. Simple word. Pero pag sinasabi natin yon, nare-release lahat ng burdens natin. Gumagaan yung pakiramdam natin. Ako personally, oo nga no, yung battle pala na to ay sa Panginoon. Bakit ako nag-worry? Bakit sobra akong nag-aalala? Bakit sobra akong nai-stress dito? Pinapahirapan ko lang yung sarili ko. Kasi una-una, hindi ko to talaga kaya kung ako lang. Kailangan ko ang Panginoon. Kailangan ko ang Diyos. Kasi, again and again, when I am in God's side, I'm always in the winning side. Kung nasa panig ka ng Panginoon, panalo ka na. Panalo ka na. At bilang anak ng Diyos, all we need to do is to stand firm in our faith to our Lord. Because our God is living God. Our Lord is mighty in battle. Amen? So, napakabuti na ating Panginoon. Napakasarap isipin na meron pala tayong Diyos na nakikipaglaban para sa atin. Manatili ka. Alam niyo po, siguro na-share ko na to, pero i-share ko ulit. Sa mga pagkakataon na hindi ko na alam yung gagawin, kahit saang parte saang aspeto ng buhay ko, sa pag-aaral man, sa ministry man, sa personal man, sa family man, kapag di ko na alam yung gagawin, lagi ko lang sinasabi sa sarili ko, kalmahan mo lang. Sagot ka ni Lord. Yun lang po. Kalmahan mo lang. Sagot ka ni Lord. Simple. Then, gumagaan yung pakiramdam ko. Oo nga, kalma ka lang. Sagot ka ni Lord eh. Amen. And now, I want to tell you to yourself. Sabihin mo nga po sa sarili mo, banggitin mo yung name mo and sabihin mo, kalma ka lang. Or kalmahan mo lang, sagot ka ni Lord. Amen. Kahit naka-mute po kayo, okay lang. Sabihin mo sa sarili mo, I know na lahat tayo may kanya-kanyang battle ngayon. Hindi man literally na si Goliath yan. Pero I know that each of us is battling. Maybe sa sarili mo. Okay? Maybe nakikipaglaban tayo sa flesh natin mismo. Kalmahan mo lang, sagot ka ni Lord. Because as you surrender
to Him, doon siya malayang makakilos sa buhay natin. Kapag kasi puro tayo ay hindi natin na ina-acknowledge si Lord, ay hindi siya makakilos sa buhay natin. Amen? So, balik po tayo sa ating title. Jehovah Gibor Milkama. The Lord Mighty in Battle. Manalangin po tayo. Dakila at banal na Diyos Ama, napakabuti mo sa aming mga buhay. Salamat po sa mensahe mo ngayong umaga na ikaw, Panginoon, you are mighty in battle. At ikaw yun, Lord. Nature mo yun. Attribute mo yun. Di namin mababago sa iyo yun. Kahit pagbalik-balik ta rin man namin ang sitwasyon, palagi kang panalo. At kung gusto naming manalo, kailangan naming pumanig sa iyo. Because apart from you, Lord, we can do nothing. Apart from you, Lord, talo kami. At Lord, salamat sa pagbibigay sa amin ng kapayapaan na hindi pala dapat namin sinasarili yung mga laban namin. Dahil kailangan lang pala namin itong tuhugin sa panalangin. And even, Lord, as we kneel, tutuhurin namin ito, Lord, sa panalangin. We will kneel and we will fight in the name of the Lord. Napakabuti mo, Panginoon. And I pray na lagi mo kaming papaalalahanan, yung mga kapatid ko na nandito ngayon, that you are the Jehovah Gibor Milkama. You are the Lord, mighty in battle. At lagi mo ilalapit yung puso mo sa puso namin. Lagi mong papaalala sa amin, Panginoon, that even we're not able, you are able. Even we can't, you can. Kahit hindi na namin kaya, kaya mo. At iba yung nakikita ng ibang tao sa amin sa nakikita mo sa amin. Lord, dalangin ko na patuloy mo kaming bigyan ng puso na katulad ni Jesus. Willing to humble ourselves. Willing to put our trust in you. And willing, Lord, na lagi kang i-acknowledge sa buhay namin. Maliliit, sakto lang, or malalaking battle man ang dumaan sa amin. Lord, we will acknowledge that we need you. Kailangan ka po namin. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan. Sa iyo po lahat ng pagsamba at pasasalamat. We thank you, Lord. We love you. We appreciate you, Abba Father. Thank you po. Maraming salamat sa pag-ibig mo na walang kapantay. We love you, Abba Father. We love you, Jesus Christ. We love you, Holy Spirit. The Lord, mighty in battle. Amen. Amen po. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Grabe, glory to God sa buhay mo. Ayan, Sis F, ang pinakabunsong pastora ng SFC. Grabe, no? Ang tindi ni Lord sa buhay niya. Ayan. Alam ko po, ang bawat isa sa atin may mga battle na pinagdadaanan sa oras na ito. Ayan. Ano po ang battle mo ngayong season na ito? Kagaya po ng ginawa ni David. Si David po, teenager lang noon. Siya po ay shepherd lang. 'Di ba? Shepherd lang siya noon ng mga tupa. So ano nga siya eh, ang tingin sa kanya ng mga kuya niya, parang mahinang tao ka, mahinang ano ka, wala kang alam, parang ganon. Pero yung mga kapatid niya, mga soldier noon. So, siya yung tinitignan na mahinang tao, maliit lang siya, tapos talagang tagabantay lang siya ng tupa noon. And then nakita natin si Goliath nahihirapan ng mga Israelite noon na talunin ng mga Palestinian dahil napakalaking tao ni Goliath. Higante po talaga si Goliath noon, di ba? At nakita natin isang teenager na sabihin na natin na maliit, kung tawagin siya siguro nung panahon nila, pandak, di ba? Pero nakita natin siya yung nakatalo kay Goliath. Dahil ba malakas siya? Dahil ba magaling siya? Dahil ba mahusay siya makipaglaban? Hindi po.
Ayan, dahil alam niya na ang Panginoon ay nasa kanya. Kaya whatever man po ang circumstances natin ngayon, ayan, nire-remind po tayo ng salita ng Panginoon ngayon. Be still and know that I am God. Ayan, at ang ganda po, no? Ang ganda ng pangalan ni Lord sa parte na yon. Jehovah Gibor Milkama. Ayan, the Lord is mighty in battle. So, whatever battle na meron tayo ngayon, i-surrender lang natin kay Lord. Hayaan natin si Lord ang makipaglaban dahil wala tayong kakayanan na labanan to ng sarili natin. Ikaw po ba, ano ang gulayat mo ngayon? Di ba iba-iba tayo ng gulayat eh. May gulayat tayo sa pamilya natin, mga karamdaman, finances, or sa relasyon natin, sa mga kapamilya natin, marami tayo iba't ibang gulayat. Ayan, nire-remind po tayo, anak, be still anak. 'Di ba? The battle is mine. Ayan po, so anyone po na gusto pang magbigay ng kanilang insights kung paano po kayo kinausap ng Panginoon ngayong umaga na ito. Sige po, open mic lang po. Ayan. Anyone po? Ayan. Napakaganda po ng ating topic ngayon. Alam ko po, kinausap tayong lahat ng Panginoon. Anyone po na gustong magbigay ng kanilang learning nuggets. Learning nuggets sa ating pong topic ngayon. Sige po. Anyone po? Sige po, isip lang po kayo. Ayan, sino po ang gustong mauna? Alam ko po ano lang naghihintayan lang yung iba. Sino po ang gustong mauna? Huwag po kayo mag-unahan. Go ahead po. Ayan po. Ayan, sige po. Pastora Mary Lou, Ate Marichu, ayan, Ate Beb, Ate Regine, Ate Ib, anyone po? Ate Lablin. Andiyan pa po ba si Amo? Good morning! Ayan, sige po. Go ahead po, pangunahan niyo na po. Actually, while listening to Pastora, Amen. nag-impake po ako ng aking bibit-bitin sa Pilipinas. Wow! And this is really struggle for me. Kaya sabi ko, mukhang ito yung gulayat kasi yung araw na to. I can make it, Lord, because you are my Jehovah Gibor. Oh my God, diba? So, salamat sa Pastora sa isang napakaganda mensahe sa araw na to. Na tuwing naririnig ko talaga yung Word of God, lalo na mga sinishare dito sa Sibling for Christ Morning Prayer, na may talagang point sa buhay natin na nai-enlighten tayo, di po ba? Mas lalong, what do you call that? Lumalalim yung ating relationship with God. Mas nakikilala natin siya. Nagiging strong tayo, di po ba? Pansinin natin mga sarili natin. No? Mula nung marinig natin ang mga salita ng Panginoon, nagiging strong tayo. Na dati-dati, hindi naman ganito yung faith mo. Pero ngayon, di ba? Lumalalim siya. At talagang everyday, wala ka lang aasahan talaga kundi ang ating Panginoon. Hoy, may babalita ako sa inyo. Ay, go ahead po. Today is my birthday. Wow, happy birthday po. Kaya